Isang magandang mapagpalang araw muli sa atin lahat mga boss, and welcome back to my YouTube channel. So what's up mga ka-fish keeper? Isang magandang mapagpalang muli sa atin lahat at magbibigay tayo ng update dito sa ating farm dahil meron tayong dinagdag at meron tayong ginawang bago dito sa ating farm. At ano pang inaantay natin? Tara, ipapasilip ko na sa inyo kung ano yun mga boss. So ayan mga boss, meron tayong banyera dito, isang banyera. At meron siya mga butas. So ang gagawin natin dito is tatapalan natin gamit ang sealant na clear. So itong sealant na to is napakaganda tong sealant na to. ABC tong brand na to. So ayan, ang gagawin lang natin dito is tatapalan natin. At pag natapalan natin kahit mga 2 araw, patutuyuin natin siya ng 2 araw para nang sa ganun is matigas na matigas talaga. Kasi hindi pwede naman sana kahit mga 1 araw kung ang panahon is talagang mainit, kaso ang panahon natin ngayon is hindi ganun kainit dahil sa tag-ulan naman na nga kasi. Tapos ang gagawin natin dito is paglalagyan natin ng ibang strain natin ng gapi. So ang gagawin ko na lang dito is lalagyan ko na siya ng sealant. So ganito yung ginagawa natin. Yan, tatapalan natin sila, lahat ng mga butas lagyan natin. Bali tinanggal ko na yung nozzle ng sealant para mas mabilis natin mailagay itong ano. Ayan, tapos hagurin lang natin ng ganito. Ayan, nang sa ganun kahit sa mga gilid-gilid nya malagyan din, kasi doon nang gagaling yung mga butas pag nagkataon. At sana maging goods to at walang magiging problema. So ayan, nalagyan na natin lahat ng mga butas ng sealant at patutuyuin na lang natin to. After 2 days babalikan natin, tapos i-check natin kung meron siyang tagas. Bali lalagyan natin to ng tubig. Hindi naman natin pupunuin kasi titignan pa lang naman natin kung mayroong tagas o wala. At sana maging successful yung ginawa natin. So ayan, ito na natin ilagay. After 2 days balikan na natin. After 2 days na ginawa natin na nilagyan natin ng sealant to. Ito, nilagyan ko na ng tubig. At so far wala naman siyang leak. At ang gagawin ko dito is maglalagay tayo ng isda. So ang ginawa ko dito, meron na akong nakuha kasi mga isda dito. Yung mga metal bluegrass natin, kinuha ko tapos nilagay ko dito. So papakita ko lang sa inyo yung mga bluegrass natin. Ayan, ang gaganda ng mga kulay. Ayan po sila. Ayan yung metal bluegrass po natin mga boss. Ayan. So ang gagawin ko, itong mga bluegrass natin, metal bluegrass natin, ilalagay ko siya dito. So ang mangyayari is mababakanti ito ngayon, itong aquarium tank natin. Bali maglalagay tayo dito ng pink dragon. Dito tayo maglalagay. So ang rason kung bakit kinuha ko to, kasi marami na kasi sila, para mas mabilis silang dumami at gumanda pa lalo yung tail nila, mag-grow yung tail nila, if ililipat natin sila sa mas malaking lagayan sa container tub. Tapos dito, ang ilalagay na lang natin dito is yung pink dragon. So kukunin ko lang lahat yung mga isda kasi may mga natira pa kasi ng mga bluegrass, then ita-transfer ko na siya. So ayan na nga, nakuha na ng atin lahat yung mga gabi natin, bluegrass natin, at ngayon ita-transfer na natin sila dito sa banyera natin. So hindi tayo mangangamba na kahit idirekta naman na natin ihulog to sa mismong tubig at sa banyera is hindi naman sila mamamatay. Gawa nga naman ng ang tubig natin ay natural deep well po yan at hindi po yan chlorinated po. So kung nakikita nyo mga boss, ang mga gapi natin ay maluwag na yung kinikilusan nila kumpara doon sa dati nilang tirahan na napakaliit na aquarium lang.
So ang isusunod naman natin ngayon mga boss ay kukuha tayo ng water litos. At ipapagpag lang natin itong mga kinukuha nating water litos kasi para matanggal naman kasi yung mga dumi at hindi na sumama doon sa banyera natin. So kukuha lang tayo, dadamihan na lang natin ng konti. Kukuha ng dadamihan tapos konti pa, alright. So dadamihan na lang natin yung pagkuha natin para nang sa ganun mabawas-bawasan naman tong water litos natin dito kasi masyado namang marami yung water litos natin dito sa kabilang ref tub. So ayan, kukuha pa tayo. Ayan, wawagwag lang natin pero hindi wag naman masyado kasi para hindi naman malusaw yung water litos natin kasi mabilis lang din naman malusaw yan pag napapagpag. So ayan na nga, inilagay na natin. So ang ganda naman na tignan. So ayusin lang natin tong mga water litos natin nang hindi naman tabi-tabingi. Kasi pag once naman natabingi yan magkukusa din naman yan na magkukusa na malalantayan kasi yung ugat nila is hindi nakatikit sa tubig. So ayan na nga. Ayan. So ayan na nga finally at nailagay na naman natin ng maayos yung mga alaga natin at nalagyan na natin ng water litos mga boss. So ayan mga boss, kung nakikita nyo, ito naman yung pink dragon snake skin natin. Bali ito yung itatransfer natin doon sa pinanggalingan ng metal bluegrass natin mga boss. So ilalagay lang natin to doon dahil mayroon tayong ginawang bago dito sa ating farm at ipapakita ko sa inyo. So kung nakikita nyo, mayroon tayong ginawa dati dito na banyera na butas-butas at nilagyan natin ng selan-chan at ngayon yan na, goods na. At naglagay tayo dyan mga boss ng yun, nag-uumpisa na, nagbabadya na naman na umulan. Lakas ng kulog kung nadidinig nyo yung kulog na yun. So ayan, pagpasensyaan nyo na, sumisingit yung natin yung kulog. For sure, uulan to maya-maya. So meron tayong nilagay dito na metal bluegrass. Ayan po. Kung makikita nyo metal bluegrass natin. At meron din tayo ditong inilagay na silverado swordtail. At meron din tayo dito, mga boss, naglagay tayo dito ng meron tayo ditong pink dragon snake skin. So ayan. Kung medyo napapansin nyo, sana mapansin nyo. Alright. At dito naman sa timba na to ay mayroon tayong breeder dito na Cobra Blacktail. So mayroon ng pride din ng mga to. Ayan. So mga boss, mayroon din tayo ditong Wilkins na ginawa natin kanina lang. So ayan yung Wilkins galon natin. So sa mga katulad ko na baguhan, lalong-lalo na sa mga katulad ko na fish keeper, at kung wala kayong makitang paglalagyan nyo or wala kayong container tank, isang pamamaraan din to mga boss. Nice! Pag may nakita kayong Wilkins galon dyan, butasan nyo lang dito sa ibabaw. Then, ayan, lagyan nyo na ng tubig at pwedeng-pwede nyo nang gamitin yan. Yes! Maglagay lang kayo ng halaman for safety na kung mayroon kayong mga naliligaw na manok dyan for safety para hindi sila matuka. So, mayroon din tayo dito. Right. Ayan mga boss. Meron tayo dito mga kal. Yung iba is chops pero kal ang mga to. So, ang gagawin natin dito, yung mga pupunta dito na nag-walk-in is bibigyan natin sila ng freebies para sa mga binibili nila. At the same time, yung mga estudyante dito, sa mga estudyante na nagsusubscribe at sinasabi nila na pa-shoutout naman. So, kung nag-subscribe kayo sa aking YouTube channel, magkakaroon kayo nito. So, sa mga estudyante, para sa inyo ang mga to. Kaya ano pang inaantay nyo mga estudyante, mag-subscribe na kayo at pakiclick na rin ang notification bell at mag-comment kayo para mabigyan kayo ng giveaway ng mga alaga nating mga isda. Kung titignan nyo, ang astig ng mga yan. Alright. Ang gaganda ng mga yan. Kahit nakal yung mga yan, napakaganda pa rin ng mga yan. Astig. So magkakaroon kayo ng mga yan. At magbibigay na rin pala tayo ng update sa ating project na ginawa natin dito. So kung makikita nyo, ayan na.
Hindi pa natin nilalagyan ng ng mga isda, pero may purpose ako kasi dito kung bakit hindi ko pa nilalagyan ng mga isda. Kasi kung nakikita nyo, meron na kasi mga kitikiti yan. So ang plano ko dito is padadamihin ko pa ng konti yung kitikiti, saka natin lalagyan ng mga isda to. Para yung ilalagay natin na isda dito is meron na silang pagkain. Pero kung makikita nyo, nagkaugat-ugat na yung mga halaman. So goods na po yan. Alright. Napaka-astig po nito pag nilagyan natin ng mga isda. Lalo yung mga breeder natin. Pag nakain nila yung mga kitikiti dito, for sure, mabilis na silang mga anak niya na magdadrop na sila kaagad. Alright. So, wag na nating puputulin to. Hayaan na lang natin na tumas ng tumas yung dahon nila, yung sanga nila, para makikita natin. Alright. So mga boss, dito na po magtatapos ang ating vlog sa ngayon at ito yung kaganapan ng ating farm. So ayan nga po, meron din pong nag-message sa atin sa comment box section at hindi po sinabi kung taga saan po sila. Pero shoutout na din po kay Boss Dadya Gamer YouTube. Paki-search na din po siya at paki-subscribe na din po siya mga boss. At meron pa pong isang nag-message po sa atin sa comment box section na nagpapa-shoutout din. Boss Ate Ana Vlog, shoutout po sa iyo. Hindi ko alam kung taga saan ka, pero lagi po kayong mag-iingat and God bless you po. Kunin ko na rin po ang pagkakataon na to para magpasalamat sa lahat ng mga subscribers natin at sa lahat ng mga tumulong dito sa YouTube channel ni Bokron Fishkeeper dahil finally inarating na rin po natin ang 500 subscribers at hindi lang po yun mga boss, lumagpas na po tayo sa 500 subscribers. Kung hindi po ako nagkakamali is nasa 622 subscribers na po tayo. So kunting-kunting panahon pa para marating natin yung 1,000 subscribers, pero sana hindi po kayo magsasama at sana hindi po kayo magsasawa na manood sa aking YouTube channel at i-share po ang lahat ng aking video content po sa aking YouTube channel. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat and happy peace and feast out. Alright!